Itong Honda ADB 160 ba? O itong bagong Euromotor Falcon 180i. Parehong adventure scooter at parehong astig ang forma. Isang abot kayang presyo at isang medyo mahal. At sa video na ito, pagkukumparahin natin ang dalawang adventure scooter na ito. Ano kayang pagkakaiba nila? Alin kaya ang mas maganda? At alin nga ba ang mas worth it bilhin? Pagdating sa forma nitong bagong Falcon 180i, talagang adventure scooter ang kanyang disenyo. Hindi mo maikakailang pogi ang motor na ito. Kaya naman siguradong agaw atensyon ito sa kalsada. At kamakailan lang ito ay nilabas ng Euromotor na talaga namang ikinagulat ng lahat na kung ikukumpara nga natin dito sa Honda ADB 160 ay hindi nalalayo at halos magkalibe lang ang kanilang forma. Pareho silang brusko at modern ang mga disenyo. Kaya pagdating sa forma, parehong may maipagmamalaki ang dalawang motor na ito. Itong Euromotor Falcon 180i, adjustable na rin ang kanyang windshield kagaya dito sa Honda ADB 160. At ang mga ilaw nito ay naka-LED na rin at maliwanag. Ganon din naman ang ilaw nitong Honda ADB 160. Maliwanag din ito at naka-LED na rin. Pero pagdating sa forma ng headlight, para sa akin parang mas maporma ang pagkakadesenyo dito sa Euromotor Falcon 180i. Mas pinaastig pa ito dahil pa dito sa kanyang tuka. Kaya mas lalo ito naging adventurous tingnan. Then pareho na rin naman silang naka-naked handlebar na napaka-pogi din tingnan. Ang maganda kasi sa naked handlebar, madali kang makakapaglagay ng mga accessories gaya ng tumbler holder, camera holder, cellphone holder. Mas madali kapag ganito. E meron silang parehong built-in charging port at pareho din naman merong bulsa sa harapan. Pareho na rin silang naka-keyless with answer back system and anti-theft alarm. Pagdating sa displacement, itong ADB 160 ay 157cc. Samantalang itong Euromotor Falcon 180i ay 180.4cc. So pagdating sa displacement, mas mataas itong Euromotor Falcon 180i. Then pareho lang din naman silang single cylinder 4-stroke 4 valves, liquid cooled at naka-single overhead cam. Then yung kanilang makina ay parehong powered by ESP Plus engine o Enhanced Smart Power. Pero pagdating sa maximum power, lumalabas na mas mataas o mas malakas ang maximum power nitong Euromotor Falcon 180i dahil ito ay 17 horsepower at 8,250 RPM. Samantalang itong ADB 160 ay 15.8 horsepower lang at 8,500 RPM. Ganon din sa maximum torque. Mas malakas din ang maximum torque nitong bagong Euromotor Falcon 180i dahil 15.7 Nm at 6,500 RPM ito. Samantalang itong ADB 160 ay 14.7 Nm at 6,500 RPM lang. So lumalabas talaga na mas malakas ang arangkada at mas malakas sa high speed itong bagong Euromotor Falcon 180i. By the way, pareho itong automatic na gumagamit ng belt drive o CVT. Then sila ay pareho na rin fuel injected. Then pagdating naman sa fuel consumption, lumalabas na mas matipid sa gasolina itong ADB 160 dahil 45 km per liter ang kanyang fuel consumption. Samantalang itong Euromotor Falcon 180i ay 35 km per liter lang. Pero syempre hindi na nakakapagtaka yun dahil nga mas mataas ang kanyang displacement. So pagdating sa fuel efficiency, mas okay pa rin syempre yung mas matipid sa gasolina. At pagdating sa fuel capacity, mas malaki din ang fuel capacity nitong Euromotor Falcon 180i dahil 8.5 liters, samantalang ditong ADB 160 ay 8.1 liters lang. Ngayon, pagdating naman sa upuan, ayun, di ba, napakalalapad ng mga upuan nito. Pero pagdating sa disenyo ng upuan nitong Euromotor Falcon 180i, naka-camelback na ito na parang naka-customize na. So wala ka nang kailangan galawin dito dahil napakaganda na ng pagkakagawa ng kanyang stock na upuan. Naka-camelback pa ito kaya talagang komportable ka sa mahabang biyahe. And of course, ito ay naka-extended footrest din kaya matutuwid mo ang mga paa mo. Itong Honda ADB 160 yan, maganda rin naman ang upuan nito, malapad pero hindi pa ito naka-camelback. Pero syempre, komportable din naman itong upuan. Then pareho naman silang naka-extended footrest at ang seat height nila ay pareho lang din 780mm. Kaya perfect ito pareho sa mga average height Filipino rider dito sa Pilipinas. Then pagdating naman sa ground clearance, mas mataas ang ground clearance itong Honda ADB 160 dahil 165mm. Samantalang itong Euromotor Falcon 180 ay 100mm lang. So para sa akin, sa isang adventure scooter, dapat talaga mataas ang ground clearance para kung sakaling idaan mo ito sa mga rough road o sa mga mababatong daan, safe na safe ang ilalim bahagi. So pagdating dito, mas lamang dito ang Honda ADB 160. Pagdating naman sa timbang o bigat ng motor na ito, mas mabigat ng 3 kilo itong Euromotor Falcon 180 ay dahil 136 kilos ito. Samantalang itong Honda ADB 160 ay 133 kilos lang. Ngayon pagdating sa suspension, pareho na silang naka-telescopic forks
sa harapan, then pareho silang naka-dual shock at pareho mayroong sub-tank sa likuran. Then sa mga safety features naman, pareho silang mayroong side stand kill switch na kapag ka nakababa ang side stand hindi aandar ang makina, at meron din silang parehong stop and start system switch na kapag ka inactivate mo yan, every time natitigil ka sa mga traffic light, mamamatay din ang makina nito, so mas makakatipid ka sa gasolina. Then pagdating sa mga preno, pareho silang naka-disc brake sa harapan at disc brake sa likuran, pero itong Euromotor Falcon 180i dual channel ABS na ito, o harap at likod ay meron ng anti-lock braking system. Samantalang itong Honda ADB 160, sa harapan lang ang anti-lock braking system nito. Pagdating naman sa mga gulong, pareho lang ang sukat ng kanilang gulong. 110 by 80 by 14 sa harapan at 130 by 70 by 13 naman sa likod. Then of course, pareho silang naka-tubeless. Anyway, pagdating pala sa meter panel, itong Honda ADB 160 ay naka-fully digital display, samantalang itong bagong Euromotor Falcon 180i naka-TFT display na ito. So mas lamang dito ang Euromotor Falcon 180i dahil kapag naka-TFT display, mas magandang tingnan at mas futuristic. Yun nga lang, kapag TFT display, mas mahal naman ito kapag kung sakaling magka-problema. At itong bagong Euromotor Falcon 180i, kaka-launch lang na ito dito sa Pilipinas. Available na rin ito nationwide sa mga Euromotor o mga Mitsukoshi. Meron itong isang kulay lang, ang light gray. Itong Honda ADB 160 naman, syempre kilalang kilala na natin ito. At meron itong tatlong kulay dito sa Pilipinas, ang white, black, and red. At kaya nga natin ito kinumpara ditong bagong Euromotor Falcon 180i sa Honda ADB 160 dahil pareho silang adventure scooter at hindi nalalayo ang kanilang forma. Then pagdating naman sa presyo, itong Honda ADB 160 ay nagkakahalaga ng 166,900 pesos. Samantalang itong bagong Euromotor Falcon 180i ay nagkakahalaga lang ng 129,900 pesos. So mas affordable itong bagong Euromotor Falcon 180i at mas maporma. At kapag ito ang motor mo, siguradong mapapalingon talaga ang mga makakakita sa'yo dahil napaka-pogi at napaka-premium nitong bagong Euromotor Falcon 180i. Yun nga lang, dahil mas kilalang brand ang Honda at mas kilala na rin itong Honda ADB 160 dahil matagal na ito sa Pilipinas, mas marami itong pyesa na available dito sa Pilipinas at hindi siya mahirap hanapan. Pero hindi ko naman sinasabing wala kang mabibiling pyesa dito sa bagong Euromotor dahil pwede rin naman siyang orderan kung sakaling magkaroon ng problema. Pero aabutin pa naman yun ng ilang taon bago mo kailanganin ng bagong pyesa. At sa mga taon na yun, paniguradong marami nang available dito sa Pilipinas. At alam naman natin na marami talaga ang nangangarap na magkaroon ng Honda ADB 160 dahil astig ang motor na to eh. Kaya nga kahit mahal eh, pinipilit ng iba na kumuha ng hulugan kahit nasa damakmak ang tubo o napakalaki ng interest basta magkaroon lang ng Honda ADB 160. Pero ngayon nakakatuwa dahil mayroong mga naglabas sa mga brand dito sa Pilipinas kagaya nitong Euromotor na mas affordable ang presyo. At pagdating sa performance, pagdating sa forma, kayang-kaya din namang sumabay dito sa Honda ADB 160. Kaya masasabi kong parehong worth it ang pera mo sa dalawang motor na ito. Kung ikaw ang tatanungin ano ang pipiliin mo sa dalawang motor na napag-usapan natin sa video na ito, itong bagong Euromotor Falcon 180i o itong Honda ADB 160. I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.